Magandang umaga mga ka-tortoise. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maganda sikat na araw ngayon, kaya magandang panahon din para palakadin natin yung ating tortoise. Kukunin lang natin sa loob si Ugway para mapaglakad natin. Pero bago natin siya paglakadin, ay isosok muna natin siya para makapagpupo, para guminhawa sa pakaramdam nila. Nandito si Ugway mga ka-tortoise. Simple lang naman yung setup niya dito. Walang isang batya lang. Kasi mas matagal naman siyang tumitigil dun sa pinagtatrabaho ko. Mas maganda yung kulungan niya dun. I-video na lang natin yun. Yan siya, bagong gising lang din. So ngayon medyo maganda ang sigat ng araw, kaya isosokit bas lang natin siya dun sa labas. So samahan niyo ako guys. Nagulat na naman. So, mga ka-tortoise, ito na si Ugway. Nakuha ko na doon sa loob. Saya Ugway. Ang aking sulcata tortoise, sa mga hindi pa nakakapanood, medyo mabigat-bigat na siya ngayon. So isosok lang natin siya kasi maganda rin ang sikat ng araw. Papakita ko sa inyo. So ito na si Ugway. Isosok lang natin dito sa itong maliit na planggana na ito. Yung tubig ay hindi naman ganun kataas. Kumbaga sapat lang para masok yung kalahati ng kanyang shell. Sa ganyang paraan, natutulungan sila sa kanilang digestion, tsaka para makapag-release na rin sila ng kanilang pupo, tsaka yung uretes. Yung uretes, yung kulay puti yun na lumalabas sa kanila. Maginawa sa pakaramdam kapag nakakapag-release sila ng ganun. Mamaya, pagkatapos ni Ugway dito, mga 15 minutes to, ay papaglakad din naman natin siya doon sa labas kasi medyo maganda naman ang panahon natin ngayon. So mga ka-tortoise, ito na ulit si Ugway. Medyo gusto na niyang lumabas to sa kanyang pinagsosok na planggana. Naglabas na naman siya ng uretes. Yan, makikita niyo yung mga puting yan, mga nadurog nga lang, medyo buo yan kanina, nadurog na lang kakalakad niya. So hindi siya nagpupo ngayon, so baka mamaya pa paglalakad din na lang muna natin siya doon sa labas para medyo makapag-exercise naman siya. Ito na si Ugway. Paglalakadin natin. Kailangan lang natin siyang bantayan kasi kung saan siya sumusuot, tsaka ang pinakaiwasan natin dito yung makakain siya ng bato. Kasi nakakain sila ng bato talaga kahit anong gawin natin. Basta may makita silang maliit na bato, kinakain nila yun. So yung iba naman, nabasa ko naman sa nadadigest nila yung iba nun. Kaya lang, mas mabuti na yung sigurado na wag silang makakain ng bato kasi delikado sa kanilang katawan yun pag naipon. Marami na rin kasi ako napanood na mga namatay na tortoise dahil naipunan ng bato sa katawan. Kaya yun, medyo mahilig naman siya maglakad. I-check na lang talaga natin yung mga nakakalat na pagkain sa daan. Gaya nito. Kailangan natin tanggalin to. So si Ugway. Pinutol ko lang yung video at may dumahang kotse. Baka masagasaan. Maglalakad siya ngayon. So nung nakuha ko si Ugway noon, siya ay nasa 67 grams lang.
Kumbaga talagang halos yung laki lang ng posporo, ang kahon ng posporo. Ngayon naman ay nung huli ko siyang tinimbang nung last week ay nasa 990 grams na siya, halos mag-1 kilo na. Bali siya ay malapit na mag-2 taon. Hindi ko rin alam kung talagang mabagal lang siya lumaki o kumbaga inaaya ko lang siya sa pace niya. Okay lang naman sa akin. Iba to ulit, kinakain na naman niya. Antabayan lang natin sila sa gano'n. Nangangain talaga sila ng bato. So, lilipat natin siya dito sa bandang malawak-lawak. Kung makakapangain siya ng mga dahon-dahon, walang problema yon. Talagang wag lang bato. Talagang nakakain kasi sila ng bato. Nakakatawa lang tignan ng kanilang maglalakad. Ang paa nila, parang paa ng elepante. Yung likod, yung sa harap naman, puro armor. Yung si Ugway, ang kanyang paasaw na ay kala may armor. Matigas yan kapag nagtatago sila, yun yung pinaka-shield nila. Yun lang ang problema sa kanila. Talagang kung anong makita nila, lalo't kulay puti, na gusto nilang kainin. Siguro napapagkamalan nila na source ng calcium yun. Iwasan lang natin siya, huwag silang makakain. Wala ka lang. Mamaya, apakainin natin siya ng mga dahon. Kasi nakapag-soak na naman siya. Kaya umaga pa naman, mga mag-alas 9 lang ng umaga. Kaya maya natin siya papakainin. Hayaan mo natin siya makapaglakad para makapag-exercise. So ito mga ka-tortoise, mawawalan tayo ng pagkain ni Ugway. Puno ito ng mulberry. Itong mga dahon niya kinakain ng ating tortoise. Walang tayo ng mga dalawa. Kasi hindi naman nila kayang ubusin ng madami. Tsaka kukuha na rin tayo ng yung mga dahon ng mustasa natin. Punta tayo dun sa kabila. Ito, kukuha rin tayo ng albos. Itong mga dahon ng kamuting baging. Kinakain din nila to. Tsaka itong mga dahon ng mustasa. Malaki na itong mga mustasa dito. Kaya dinadahonan na lang. Ayan. Kaya ako nagtatanim ng mga ganito para na rin may mapakain tayo doon sa ating tortoise. At syempre, bonus na rin kung makakabenta pa tayo. So, babalik tayo doon sa loob. Ibibigay lang natin ito kay Ugway. Pero huhugasan ko muna ito bago ko ibigay sa kanila. Sa kanya lang pala. Isa nga lang pala siya. So, mga ka-tortoise, gagawa lang tayo ng pagkain ni Ugway. Kanina, kumuha tayo ng dahon ng mulberry, ng kamuting baging, ng mustasa. So, yung pagpapakain, pwedeng pirasuhin, pwede na namang hindi. So, sa akin, itong mga gatong kalalaking dahon, hindi ko na siya pinipira-piraso. Kumbaga, pwedeng pagsamahin na siya dito. Ito lang gatong kalaki. Ang dahon, ang kailangan nating piraso, kahit hatiin lang sa gitna. Kumbaga, gagawa lang tayo ng pinaka patungan niya. Tapos, ako, sinasabay ko yung pang pellets niya, feeds. Yan ito. Yung mga feeds niya, para rin feeds ng aso.
Yan. Sasama lang din natin dito sa kanyang pagkain. Hindi ko lang masyadong dinadamihan din. Kasi minsan, para ding tao siya, namimili. Kumbaga, ang kinakain lang niya, yung pinaka-pellets lang. Kung sa tao, yung ulam lang ang kinakain. So, tapos lalagyan lang natin siya ng Repti Calcium without D3. Ito yung kanyang calcium supplement. Kasamahan lang natin ng konti. Kunti lang ang lalagay natin. Kumbaga, makakain lang siya. Hindi naman kailangan ganun kadami. So, ito yung ating ginawang pagkain niya. Hindi naman ito kadamihan kasi kung magpakain naman ako umaga at hapon. Kaya hindi ko masyadong dinadamihan. Karamihan kasi ng mga nag-aalaga, alas isang beses lang kumakain sa isang araw kanilang tortoise. So, ito muna, bibigay natin to sa kanya para makakain na si Ugwe. So, ito na ngayon si Ugwe doon sa kanyang batya. Ito, meron siyang ilaw tsaka heater dito sa kanyang pwesto. Kagaya nga sabi ko kanina, ito yung simpleng setup lang. Mas maganda yung kulungan niya dun sa tinitiran ko dun sa Batangas. So, ibigyan natin siya ng pagkain at siguradong gutom na ito. Nako, ayun lang, nagpupo. Hindi pa nagpupo kanina. So, hugasan ko lang to guys bago ko pakainin. Malinis na uli yung kulungan ni Ugwe. Papakainin na natin siya. Ito. Tingnan na natin pagkain niya. Mustasa, mulberry, tsaka talbos ng kamuting baging. Tsaka yung pellets. At meron na rin siya nung calcium supplement. Ayan, kakain na siya. Yung pellet, bigyan nyo lang siya ng ganyang kalalaki kapag yung kaya na niyang lunukin. May mas maliliit naman na pellet na nabibili. Medyo malaki na nga lang si Ugwe, kaya yung malaki na rin ang binibigay ko. Hindi na niya inunguya yan. Nilulunok na lang niya. Kasi kaya na naman niya. Yan lang ang mahirap kapag may kasamang pellet yung kanyang mga dahon. Kasi talagang inuuna niya kainin yung pellet. Kumbaga sa tao, kinakain lang yung ulam. Mahalaga na ihalo natin yung calcium supplement para kumbaga sabay din sa kain nila. Makakatulong yun para sa kanilang shell. So yun mga ka-tortoise, kumakain na si Ugwe dun sa loob. Mamaya kapag nakakain siya, tapos nakapagpahinga din, ay palalakadin natin siya dito sa loob ng ating bahay para kumbaga mahugog yung kinain niya. Ang routine kasi ng tortoise talaga, pagka gantong umaga, kumakain sila, tapos mga bandang makalampas tanghalian ay natutulog. Yun ang kanilang routine talaga ang ginagawa. So, disclaimer lang din, hindi ako eksperto. Kumbaga, ang ginagawa kong routine sa kanya, pag-aalaga, ay based lang din sa aking experience talaga. May git sa taon ko na naman siya inaalagaan, kaya tingin ko naman ay maayos naman yung pag-aalaga ko kasi hindi naman siya nagkakaproblema. Kaya sinusunod ko lang, hinuulit-ulit ko lang dito. So, yun lang muna sa ngayon ang may babahagi naming routine ni Ugwe. Salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.